Good morning to our dear listeners. Radiant Life Parish Church, an affiliate of the Ecumenical Councils of the Churches of Jesus the Christ, is so blessed to spend time with you today in God's Word and grow in faith. Let this devotional draw you closer to God, better understand His Word, and encourage one another in love and truth, leading you to a life of spiritual satisfaction. Bringing the message to you is the ministers of today's Word. As we begin, let's take a moment to pray and invite God to lead us in this devotional. Hallelujah. Amahan, buutan nga Diyos. Salamat kayo sa matahong mga kabuntagon. Salamat kayo sa gininhawa o Diyos. Aduna kapay tuyo kanamo karong adlaw. Karon ania kami alang sa pagsabwag sa imong mensahe. Giampo nako nga mga katawhan nga naminaw karon sa kahanginan nga aduna sila'y makuha nga pagtulunan may tungod sa imong pulong. Giampo nako nga paspas kini nilang masabtan ug matisok kini silang kasing-kasing ug gunahuna. Magpadayon silang pagpaminaw o pagtubo spiritually. Karong buntaga, gibadlong nako ang espiritu sa kangit-ngit nga wala siya gahom, wala distractions. Ginbitar nako ang espiritu sa Dios, Espiritu Santo, nga mugiya ka namo karong buntaga, mapasabot, mutudlo, mutabang. Salamat kay o Dios. Karon pagasugdan namo og sangyaw ang imong mensahe. Kini ako ang pasalamat, mga pag-ampo og deklarasyon sa ngalan ni Kristo Jesus, inubanan sa Espiritu Santo. Amen. Good morning mga kaigalaan. Good morning, Pastor Jose. Good morning, Teacher Rachel. Good morning sa atong mga kaigsuunan diya nga namati sa 107.9 Big FM and also sa ato ang mga kaigsuunan pod nga naglantaw sa atong live, no? Sa Jose Gara Letters. Before that, let's greet sa ato ang mga igsuon diri karon nga kuan kining nagduyog ka na to. Can you please greet them, Teacher Rachel? Shalom, Teacher Rosel. Teacher Shang, good morning. Mutubag gani na ron. Good morning ninyo diha. No? Good morning sa tanang galantaw sa FB Live diya sa page Jose Letters. Padayon ka magpagpaminaw because I know daghan kayong makatunan karong buntaga. Amen. No? So, nakoy pangutana ni mo, Teacher Rachel. Nagkinahanglan ba ka og tawo sa imong kinabuhi? Yes, Pastor. Kinahanglan kaayo. Nagkinahanglan yun, yes. No? Sa matag karon nag-unya kita na agid day ginatawag nga panginahanglan. Bisan pa man tod og main ka dito nga daghan kang kwarta na kay posisyon sa aning kalibutan na. Pero whether you like it or not, makinahanglan gyud ka og tawo. Amen. Amen ba? Yes. In fact, na agin ay kasabihan or linya ba nga ningo dito nga, if you want to do it right, do it alone. But if you want to do it further, do it together. No? Kung gusto ka nga ang imuhang pagpamuhat, mulapaw pa, mulayo pa, mulapad pa, kinahanglan kag tawo sa imong kinabuhi. No? Kinahanglan kag mga tawo nga mutabang nimo kay naay mga butang nga dili nimo kaya apan kaya nila. Yes. O pinagis lang pagtabang mo nang padayon ka, latas jud ka sa kinabuhi nga mas labaw pa sa imong pwedeng makaya tungod kay sa mga tao nga nasa imong palibot. Especially tinata mo lang, Teacher Rachel, karong election, no? Election will be this coming Monday naman sa. So that's why ato ang mga kandidato nagsigid og paninguha sa ato ang mga voters, no? Kay of course kinahanglan man sila sa vote sa ato ang mga lumulupyo sa nagkalalayng dapit sa Pilipinas. So inana kinahanglan ta sa matag usa, no? So it's very important nga ato na siyang i-acknowledge nga nagkinahanglan ta para sa matag karon ug unya sabuta ba nga kinahanglan ta magpakita og kaayuhan.
Kay the problem usahay kay magpakita tag kayuhan tungod kay natay kinahanglan no. And I pray nga ang matag usa nga sa tanang mga candidates karon no. Kung nag-ampo, di man nato na pwedeng ikuan kay part man gina sa atong system sa Philippines. Ako nag-ampo nga ang inyo hagyong pag-abi-abi, ang inyong paghatag og attention sa atong mga kaigsunan, especially sa mga poor, no? The Bible always highlights nga kinahanglan jud og tagaag pagtagad ang mga pobre gyud, no? Para naatay ng equitable ba kanang equitable society kundiin atong erase ang mga kuan kana ganing galisod, no? Kaysa katong okay nang kinabuhi mo pagi kuan mo pagi tabangan kato jud ang tangalisod, no? Especially katong mga namong giban teacher Rachel nga bisag aware lang nagkalisod sila pero dili sila mo nga mga igtabang. It's because kana ganing maulaw sila, wala sa nanad ba og pangayo og tabang, no? So I pray nga ina na atong mentality, no? I know everyone has their own gifts and talents. What is kanang keeping the leader a good one is kanang nakay compassion sa imuhang isig katawo, kanang nakay kaluoy, kanang sama ni Ginoong Hesus nga si Ginoong Hesus makita siya sa unas mga tao sa Israel nga mga pobre, mga masakiton, mga dinaog-daog, makita siya grabe ang kasing-kasing maluoy dayon siya mo nang bisag dili mangayo og tabang ang mga masakiton sa una iya yung tabangan, no? Kanang wala siya kuan ba, wala siya gilantaw nga pagpili, no? Mutabang gid siya kay na siya kaluoy, na siya paglantaw sa panginahanglan sa uban. So karong buntaga, since nagisgot man ta og kuan teacher Rachel kana ganing nagkinahanglan ta sa matagusa, atong basahan atong main verse which is taken from the book of Matthew chapter 18 verses 19 to 20. Can you please read it, teacher Rachel, on English and Cebuano? Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they asked, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am there in the midst of them. In Cebuano, og sultian ko pagayod kamo, kung duwa kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atua sa langit. Kay kun may duha o tulo nga magtigom sa akong ngalan, ana ako uban kanila. Diba? Nindot kay teacher Rachel sa kay wala giningin si Ginoong Hesus nga pag naiusa lang pero nagingin duwa or tulo samutang mas daghan anaang atuang Ginoo nga namati, no? This can be illustrated on a signature campaign. Kana ganing kabantay ka ng mga tao gani nga nasa mga petition nga pagabuhaton ding mag-enact sila og signature campaign kay ilang ipakita nga daghan gid kayong taong mo agree sa mga petition nga ilang pagabuhaton silang mga movement ka mga pagbuhaton. Because the more nga na ay daghan ang muuyon sa moong laka nga gibuhat, mas mapakita nato ang kamatuoran ba or kanabang panginahanglanon gyud nganong daghan ang nagkauyon sa paglakang niini, so sa pagbuhat niini kay tungod gikinahanglan gyud siya, no? Or it means the veracity is founded and clear. We can also connect this into prayers, no? Kanang mga signature campaign ato po na siya mag-connect sa prayers nga naman. When God sees that His children are united in prayers, God is touched and will truly give it, no? Kung daghan ang muhangyo kay nagkasinabot ang iyang mga anak nga nagkinahanglan ani nga panginahanglanon, ang amahan makakita wow ako ni ihatag kay tungod ba nga nakita niya nga iyang mga anak nagkahiusa. So mo nang importante kay Teacher Rachel ang pagkahiusa. Amen. Especially diya sa pagampo. No? Manang atong title karong buntaga is The Power of Intercession. Kana ganing mo ampo ka alang sa imuhang isig katawo. Moampo ka alang sa imuhang kanang tawo nga
nagkalisod, tao nga nagkinahanglan sa mga butang nga mo'y makapadayon kaniya sa iyang kinabuhi. So importante kayo na nga sa matag karon nag-unya atong pagkakatunan mga igsuon, ikaw nga namati karon di, ikaw naglantaw karon diya. Gusto ang Dios nga makaantigo kang moampo alang sa uban. No? Kay sama sa mga butang aning kalibutana or mga gihimo nga binuhat sa Dios aning kalibutan na gihimo siya alang sa uban. No? Gihimo ang mangga alang na kanon nga prutas, gihimo ang mga tanom aron paghatag og landong sa mga tao, gihimo ng cellphone para mas daling ma-communicate ang imuhang tao nga gustong nga kuan kana ganing tawagan, i-reach out, Teacher Rachel, no? So kanang mga butangan na gani siya'y ginatawag nga katuyuan alang sa pag hatag og comfortability o convenience alang sa ubang tao, samot na ka nga tao ka. Kinanglan may mo magamit imong kaugalingon ba alang sa pagkagaan sa kinabuhi sa ubang tao. Dili ka mamahimong burden. Dili ka mamahimong palas-anon. Teacher Rachel, what can you say about that? Kuan pastor, nindot kaayo gyud nga aduna kay mahimo ka ba nga usa ka mahimo ka usa ka mutabang or naibay, in short, na kay pulos, pastor ba? No? Amen. Tama ito yung gingon, pastor. Ang kahoy, unsa may pulos niya, matag og landong, ikaw pod. Pwede pong gamiton ka nga usapod sa mutabang. Diba? Oo. Imagine ang kahoy na gani pulos. Ikaw pa ka nga gihimod ka sa Dios. Dios sayang. Sama siyang kinaya. So, karong buntaga, atong pagahisgutan ang mga things nga pwede natong maangkon diya sa Ginoo o gikan sa atong amahan sa langit pinagi sa pagtabanganay sa pagampo. I think this is very timely, Teacher Rachel, kay karon ng Monday ang election. So we need to pray for the right person to sit, no? Atong pangayon sa man kay alam magud di man gud nato makita gud ang future. Di na ito makita. Only God knows what's going to happen in the next few months, in the next years to come. So atong ipangayo sa Ginoo nga kanagining Lord tagait mi og kandidato nga naagi kasing-kasing alang sa katawhan. Ikaw may nakita silang kasing-kasing. Dili man may makita. Makita ra mi silang actions during sa campaign. Makita ra mi sila, makadug ra mi silang mga platforms, pero we will never see their hearts, no? So, amahan, tagaimi og leader nga kanang tinud-anay gyud nga naay kaluoy alang sa mga katawhan, especially sa mga underprivileged. Ako mutuo ko, Teacher Rachel, pag ang mga underprivileged or mga unfortunate na mga kaigsunan ma-elevate na sila, I think that what makes a leader a good leader. Amen. No? Kanang kay katong mga nanas ibabaw, igo man naman tong kuan kanang nanaman to saktong kanaganing panginabuhi, saktog disposition sa kinabuhi. So let's help those who are under ba. I mean, that's really my heart. My heart goes for these people, good. Mga sick people nga kinahanglan nato nga atimanon atong duawon ana ba. Dayong taga natong mga ayuda, no? And then kuan kanang inana dapat ang ikaw, Teacher Rachel, like wala man ko'y, I don't have any certain candidate nga ganahan ako isulti diri because that's not my agenda diri, pero ako lang punto ba atong pangayon sa Ginoo atong iampo kay intercession magud siya, Teacher Rachel, ang atong topic kana bang mag-inampo ay ta ba, no? Kay imagine na imong irisgo ang imuhang wrong mindset in voting for the next 3 years. Butara ka og 1 hour, 2 hours, or let's say digay na mabtagos ka oras, no, 30 minutes maximum 1 hour butang nato, irisgo nimo ang 3 ka tuig, no? So kung mabot ka kuan kanang kandidato nga dili magkadimaw magantos pud ang makatawan, pastor. Luoy pud. Amen. Kita kay ko, pastor, bag post na dito. Kung unsa kadaghan ang gitaptap sa usa ka balay o kapaspas nila mo taptap unta pod one day nga ana pud sila kapaspas ng muduol mo tabang. Amen. No? O makita. Amen. And ato gyud ang i-pray, Teacher. Ato gyud ang i-pray. Mo gyud na siya mga
kinaiya og mga tao ba nga nakasabot sa kasing-kasing alang sa uban. If we cannot really choose, kana bang di maguta makabot kay it's majority wins magud siya. So nga to lang gid is ang amahan mangilabot ani nga dapit nga taghanta nila og leaders ba. Okay. And I pray pod nga kung unsa nga leader ang ihatag sa Dios, ato pong i-pray na nga mga leaders along the way. They also need our prayers. Sometimes, magod, it's easy for the people to pinpoint ang mga sayop sa mga leaders ng gibutang rather than to pray for them. Amo na siya pinaka-sad part ba? Kay murabag kung ikaw magsakay kag eroplano, Teacher Richelle, if makabalo ka nga kanang dala sa eroplano, di ka ganahan, imo bang sumbagon ang kuan ka nang gadala sa eroplano just because di ka ganahan? Dili. You have to pray. Oo, imo i-pray nga Mamayon niya drive. Di ba? Kay pila pa biya po na kauras. Magkinaon sa siya di apil biya ka. Di ba? Tinood. So murabag kung leader nga ihatag ang Dios kanato, let's pray for these people, no? Because they need also, di maguna sila, they are also vulnerable with the attacks of ni sayawa mga Teacher Richelle. They are vulnerable sa mga temptations, vulnerable na sila. So, why not instead of complaining, why not pray for them? No? Sige, ay grabe no, basta may sugot na putaning kuan Teacher. Ikaw, Pastor, wala kay kuan. Wala, kuan na ta Teacher Richelle. Umuran ka? Sorry. Kuan ako Teacher Richelle. Ako rang ipasundayag ang atong Ginoo. Mura na Teacher Richelle. Wherever I am right now, I am kuan well pleased and blessed na ko ana. Wow. Ana. Praise the Lord. Sige. So, ang atong mga punto karon mga igsoon sa dihang tinabangay ta og ampo sa matag usa. Nait kuandri ka punto usa, duwa, tulo ka punto. So the first point is makabaton kag kalipay o kagawasan, no? Kung makabalo kang moampo alang sa imong kaigsuonan, alang sa imuhang nakita nga mga gakinanglan sa imong pag-ampo, kana sila makabaton po na sila og kagawasan o kalipay. Amen. No? Ikaduha, Teacher Richelle, is makabaton sila og pagka-maayo or kaayuhan, no? Or healing sa English pa, healing. And ikatulo is kung kabalo ka mo ampo alang nila, so anything nga pwede nilang pangayoon, pwede nimong iampo alang kanila o gila kining madawat. Kay not necessarily di man jud healing atong gikinanglan, diba? Kay namay uban nga wala ra tay sakit pero natay panginanglan sa kwarta. Napayuban nga gawas na ta pero nagkinanglan tag prayer sa atong trabaho, you know? So ina na ba kinanglan nato ning prayer because we need these things. So the third point is general concept sa Teacher Richelle nga anything pwede nimong i-request, no? Sige, arita sa Santiago or James chapter 5 verse 13. Can you please read it, Teacher Richelle? Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. In Cebuano, kung may nagkalisod-lisod kaninyo, paampua siya sa Diyos. Ang nagmalipayon pa awitag mga awit sa pagdayig. Okay, no? Imagine na ha, kung magkalisod, pampua siya sa Diyos. Kung nagmalipayon, pawita siya pagdayig. Samot na ong naay somebody nga mo ampua lang kanimo kung gakalisod ka. Duta dali. Oh, di ba? No? Always remember mga kaigsunan ko, ang pag-antos is parte gina siya sa human existence. Walay tao aning kalibutan nga wala gantos. Kitang tanan nag-antos kita. Whether you are righteous, tao ka nga matarong or dautan, na kay pag-antos. Tao ka nga mituo sa Dios or wala ka mituo, na kay pag-antos. Ang pag-antos apil gina siya sa kinabuhi. Amen. But alang ka natong mga magtutuo ni Ginoong Hesus. No, ikaw nga namatay karon di ako magtutuo ka ni Ginoong Hesus. Ikaw nga naglantaw sa live karon na magtutuo ni Ginoong Hesus. Alang ka nato. Nakanidot ani Teacher Richelle kaya ang atong mga pag-antos na ay meaning. And sure po ta nga sa unan ato gina siyang madawat na reward. Oh, na reward na meaning ug ato po na siyang ma-overcome. Amen. Mapasaran. Ato gina siyang madaog. Amen ba? Tanawa ha. Sa diyang mag-ampo ka sa Ginoo,
ang pinakauna nimong mabatonan, Teacher Richelle, is kanaganing maduol ka sa Dios. No? Of course, lisod kay mangayo ka sa Dios, kay kanang pagpangayo man na magpalayo ka niya, magpadulog ka niya. Sometimes your sufferings are gateway that God wants to be closer to you. Matandog biya kos kasing-kasing sa Dios, Teacher Richelle, kaya na gining kung dili nimo kayang maduol niya, siya may maduol nimo. Ano ba kanang atong Ginoo ba is always reaching out sa matag usa ka nato. Ingon diri sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. So pag may kang casting, ihatag ka niya, lusod kay kung maghatag ka kaniya, layo ka. So pag may ka nga ihatag or isangon nimo ang imong mga problema kaniya, dapat dool gyud kaniya harong masangon nimong tarong. Amen. Di ba? Marabag kita ka ng mga kargador, Teacher Richelle, di ba? Siyempre, dool jud. Dapat kung na dool. kay itunol, dool jud. Dool jud. For example, alam pa rin kuan pastor nag-feeds, bugat man ano. Oo. So dool jud nga kuanay sila kana bang magpulihanay ba? Pulihanay. Oo. Sa para po nga, pag ato isangon sa Ginoo atong mga Kabugat. kabalaka, kabugat, dapat dool ta niya. Amen. So sometimes ang imong mga kabugat, pamaagi na siya para dool ka sa ato ang Dios, no? But before tayo padayon natin greet sa online. We have Alvin Daanaw watching from South Cotabato. We have also Sis Flor, itong kaigsuunan diya sa Dumaguete, I think. Sis Flor is from Dumaguete, right? Yes. And we have also si Sis Sherilyn of Mamburao. No, may buntag kaninyo and dagang salamat. You can also share this live if ganahan mo nga napay makabati sa ato ang pulong karong buntaga. Okay. Ikaduwang rason nga nung usay atong suffering na siya or dili na ay rason nga nung natay suffering because it makes us empathetic to others. Mamahimot ang mga tao ba nga makasabot sa gibati sa ubang tao. Kay lisod kay Teacher Richelle nga ka dito nga, uy, I'm so sorry for what you've been through. Grabe kay mo mga kasakit. Lahi nang naluoy ka ug lahi ko nang nabati nimo ang ilang kasakit. Sympathizing is different from empathizing. Kay kung may ka sympathizing, naluoy ra ka. Pero kung may ka na-empathize doon nimo, nabati yun nimo ang ilahang kasakit. Basta palig sa Teacher Richelle sa Diktatag si Buwan na Teacher Richelle. Ikaduang mga taga-Korinto 1:3. Pasalamatan nato ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang maluluy-ong Amahan ug Dios nga tinubdan sa tanang pagdasig. Ay, wala na human. Arita sa kuan sa English na lang. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Ang Diyos, siya may Diyos sa tanang comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Sometimes ang atong suffering, pamaagi na siya para makadawat ta og comfort gikan sa Dios. Harong sa time nga nay mga taong nag-antos, nag-atubang og mga kasinatian, yet the same tag kasinatian nila, ma-comforted nato sila properly. Kaya nga naman, nakadawat matag comfort gikan sa Dios. Amen. Nakanindot na Teacher Richelle, ka na itong paghatag og comfort, pinasikad yun siya sa gugma. Kay kung imo rang kaugalingon ang mo comfort sa tao niya, wala nimo na nadawat gikan sa Dios, mamahimong dili na siya matinud-anon nga pag-comfort. Taphaw na siya. Like itong gikan sa Dios. Kay, kapatay ka, Teacher Richelle, pag na mga butang nga gihatag nimo niya, daghan kayo, di ba dali ra nimong ihatag sa uban? Pag ang... Dili mo mahatag og bili. Yung anak, Pastor ba? Di ba, for example, ihatag nimo ron, for example, tagati ka ron og cake. Daghan kayo, di ba? It's easy for you to give na lang ba? Kay hinatag raman. Okay. Pero kung katong emosyong hinaguan, marabag magkupot-kupot ka ba kay, ala, makuha niya ni. Pero kung hinatag ra, Teacher Richelle, it's easy for you.
di ba? To give. So kung ang hinatag sa Dios ang imong comfort nga nadawat, Okay. dali ra po nimong mahatag sa uban. No? So sometimes our sufferings, it will make us empathetic alang sa ubang tao. Dili ta mga tao ba nga mga ganing numb. Unsa na siya sa Tagalog? Kanang walay feelings ba? Kanang manhid. Yeah, manhid, no. Letter C. Ngano tang na yung mga suffering, Teacher Rachel? Because for the growth and maturity. Sometimes i-allow sa Ginoo nga mo suffer ta para ta mo mature. Para ta mo grow. Mura ra gud sama sa ang gingon ninyo gabi nga ay mo kadlok og mga suffering kay kanang tooth pag mutubo na siya tanaw ng batang tubuan og tango, di ba, magsighilanat, no? Magsighilak kay growing comes with pain. Gusto ang Dios nga mutubo ka apan ang pamagis pagtubo is painful man. No? So if makadawat ka mga suffering, pasalamati sa Ginoo, no? Atong basahan sa Santiago, Teacher Shell 1 versikulo 3 abot og 4. Nindot kayo ni? Ha? Cebuano. Trira siya po ito, Pastor, na ako. Okay, so diri gingon diri kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malaho tayon. Panigurua nga ang inyong pagkamahalo tayon mahingpit aron mahingpit kayod kamo dili makulangan sa bisan unsa. Tanawa ha? Gisulayan. So may kang gisulayan pagsulay. So wala may taong gisulayan nga wala nagsuffer, no? So nagsuffer siya. Apan kani nga suffering maghimo ni siya nimo nga malaho tayon. Ang imong pagkamalaho tayon magahingpit kanimo. It will make you perfect. It will make you fully develop and it will make you complete, needing nothing. Sa English pa, you will be perfect, complete, needing nothing. Kano man gikan sa imong mga test, mga kasinatian, mga pagsulay, ni padayon na gyud ka, ni endure ka, and then ni grow ka, pag-grow nimo, ni develop ka, di na perfect ka, di na kompleto. So, even your suffering is something that Lord, thank you sa mga suffering, pero ay pagpangayo apod ha. Basta magamagama na po niya kag sayop di para radyo ka mag-suffer kay Lord, ganahan ko mo grow. Dili na yung mga suffering sa mga igsoon nga bunga sa imo mga wrong choices, na po yung mga suffering nga bunga tungod kay gusto ang Dios nga mo mature ka. Teacher Rachel, sakto ba? Yes, Pastor. So muna sa atong unang punto nga makadawat ta og freedom pinagi sa pagampo, kinanglan nagi suffering para mas muduol ta sa Ginoo, para mas makasabutas ubang tawo o para mo mature ta. And ikatduwa, healing na atay kaayo or kaayuhan nga madawat. Sige, Teacher, shall you read James 5 verse 14? Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyag lana. Kanaw ha? Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo. So technically speaking, na somebody nga mutabang kaniya og ampo, no? Aron, no, tanaw, pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya. So nindot jud kayo ang power of intercession. Amen. Kay makabaton makaog kaayuhan, no? Ingon diri ang maong pagampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mupahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mupasaylo sa iyang mga sala. So kani nga passage na ay tulo ka butang atong dapat masabtan. I don't want this to be something kana ganing ma-misinterpret sa mga kadaghanan, no. Naitulo ka things nga atong masabtan, atong dapat sabton ani nga passage kani ganing kinahanglan kang mag-call og elder sa church kay gingon diri sa New King James Version, kung naay masakiton mag-call kag elder sa church then pampuan kaniya.
pampuan tong masakiton. Dayong anointed it with the oil. So, ang tulo ka punto nga dapat ato masabtan is sa diyang magpaayo ta, kinanglan, first, anyone needs someone who is spiritually mature. Nga kinanglan ka og usa ka tawo nga mas mature nimo spiritually, no? Someone nga mas lalom nimo diya sa spiritualan nga bahin. Ikaduha, so mo nang gingon diri ganit Teacher Rachel nga call an elder from the church. So may ka elder, mature gud na siya. Oh, di ba? And then ikaduha, healing comes from faith. Kinanglan ang imuhang ang kayuhan, gagakan po na siya sa pagtuo. Kung gusto kang maayo, dapat imong i-founded ang imuhang pagtuo. Ayo, nang gusto ka maayo, hindi ka mutuo. Ha? Dayong ikatulo is naay mga sickness nga bunga sa mga sala. Naay mga sickness or mga igsoon ba? Kana ganing mga sakit nga nadawat nimo ba dili because wrong lifestyle, dili because cursed siya, generational curse, pero naagyo yung mga sakit nga tungod kay nagbuhat kag sala. Muna importante kay Teacher Rachel nga magbaton ta og pulong sa Dios kay haron tang dili makasala. Kay naman tay panulundon, naman tay basihanan sa atong mga desisyon. So kung wala tay basihanan sa atong mga desisyon, unsa man ato pagkabalo nga sala ba ni siya or dili sala? 'Di ba? Muna importante gyud ang pulong sa Dios kay di ta makalikay sa mga sala nga maghatag natog sakit. No? Sige. Ingon diri nga kinahanglan ta og someone who is spiritually mature, especially ka ng mga elders sa church. Mga katugyong kanang mga tao sa Dios og mga alagad ni Ginoong Hesus. Ingon diri sa John 20:20-23, after he said, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Ang mga disciple ni Jesus nakita niya. Again, Jesus said, "Peace be with you, as the Father has sent me. I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sin, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." So, naay mga tao gyud nga tagaan og otoridad sa Dios nga mupasaylo sa sala. If this person receives the Holy Spirit. Dili, ba? Understand this. Muna si Ginoong Hesus. Dili tanan nga naggunit sa akong ngalan, ako na. Dili tanan gagunit sa akong ngalan, gisugo na ako na. Ang timailhan lamang nga ako na siyang sinugo is makadawat na siya sa balaang spirito. No niyan receive the Holy Spirit. After that, usa ka maka-forgive sa sins, no? Now, kumika nga na kay Holy Spirit, Teacher Rachel, makit-an na sa imong kinabuhi, sa imong pinulungan, sa imong batasan, sa imong mga desisyon, sa imong lakaw sa kinabuhi. You can tell the tree by its fruit. So, ayaw basihi ang posisyon sa tao nga kana siya tinawag sa Dios. Basihi siya sa prutas nga naa niya. Kaya man sa Ginoong Hesus, you can tell a tree by its fruit. Makabalo ka kung kana siya, nana siya Holy Spirit pinagi sa iyahang mga gawi, iyang pulong, iyang mga desisyon, iyang mga priority sa life, makita na nimo. Kay everyone can present themselves nga tinawag sa Dios. Anyone can present themselves nga mga sinugo sa Dios, pero kung ang prutas gani dili na iya ni Kristo, ayo jud tuwa na. So, inana, we need spiritually mature, but take a look on their fruits. Teacher Rachel, sakto ba Teacher Rachel? Sakto kayo, Pastor. And also, healing comes from faith. O, kaning faith pod mga igsoon. Gingon man gud diri sa Santiago nga, ingon diri sa Santiago nga, let them pray over him, anointing him with oil. Dayong gingon diri sa verse 15, a prayer of faith will save the sick. So, gingon Teacher Rachel? Prayer of Faith will save the sick.
So, ang pag-ampo sa naay pagtuo, makaluwas sa masakiton. So, kinanglan na ay pagtuo. Nya kay niyon sa man ang Romans 10:17 sa pagtuo, Teacher Richelle. Niyon sa man ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa pulong ni Kristo. Amen. So, dili tanan ngayon dito na sa pagtuo, tinuod na. Kay ang pagtuo nagikan sa pagpamati. Tanawa kung kaning tawhan nagasi pa ning pamatig pulong sa Dios kay bason. Ingon-ingon ni anak ko'y pagtuo niya, wanay pamatig pulong sa Dios bason kato ng kuan. Dr. Quack dagoy na. Kay kanang sa Dr. Quack nagkinanglan pa biya nagpagtuo. Teacher Rachel. 'Di ba? Ilang gihimo ang faith nga mo empowers ni sayawa, no? Di ko mo kan kanang mga witchcraft, mga mananambal, mga mong sulubay. No? Pag wala gay na Jesus, wa gay na pa minagpulong sa Dios. Lain na nga pagtuo. Mo na siya mga pagtuo. Mo na gingon Teacher Rachel kato ganin nakita ko usa ka movie ba? Unholy. Yan atong kani nga movie ko ani siya Teacher Rachel kanang based on true to life story siya ba? Kanang reality ba? Gi movie siya. Yan atong kung dito ka character nga faith in evil empowers evil. Ang pagtuo di sa yawa, ang pagtuo sa adversary, mo empower na nila, mo nang makaayo sila. Pero careful ka kay kung ayuhon kana nila, balikan po ka kawatan po ka na og sa lain nga bahin sa imong kinabuhi. For example, mayo ka sa imuhang lawas apan nagkalisod ka. Mayo ka sa imong lawas apan wala kay kalinaw. Mayo ka sa imong lawas after 2 months pero balikan ka pagka 3rd month. Always remember when God gives to you, when God blesses you, He adds no sorrow with it. In the book of Proverbs, pag ang Dios muhatag nimo wala ni siya pakapin nga mga kanang mga kaguol. Wala ni mga pakapin ngayon ana. So kung kanang nga pagtuo, maglantaw nimo nga moayo siya pero ang iyang pagtuo base ras iyang kaugalingon o dili base sa pulong sa Dios. Kanya naman si San Pablo nga ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa pulong ni Kristo. Kung wala na siya pagpamati sa pulong ni Kristo, wala siya study sa Word of God, lahi na nga pagtuo. And kung maayo managay ka na, balikan ka na, nanikwaon ni mo. Nga something, maybe, na gani uban. I've been seeing this many times, no? Kusog ka sila mo tuwa na, naayo to sa Teacher Rachel, pero gubot ilang pamilya. Naayo sa Teacher Rachel, pero paabot sa ilang mga finances. Kuan po sila, gakalisod po sila. Why? Because when the devil will give, he will take something back from you. And the worst thing about that, ang iyang pangwaon, katapad yung mas importante kaysa iyang gihatag kanimo. So be careful. Muna, ang healing comes from faith. Kinsa may gusulat aning kanang Santiago, it is the brother of Jesus. Kani nga James, this is the brother of Jesus. Definitely, kasi ni siya kuyog ni Ginoong Jesus. So, naminaw ni siya sa mga gipang tudlo ni Ginoong Jesus. Ikatulo, Teacher Rachel, some sickness are caused by sins. Motong ganina, ningon dari ganina, Teacher Rachel, nga pasayloon sila silang sala. Because naay mga sakit nga bunga sa sala. No? So, moto siya tulo ka punto. Tulo ka highlights nato sa under sa healing. Dapat kung natay mga sakit o natay mga sakit nga mabati, mutawag tag elders nato. Ikaduha, kinahanglan kan ang elder na siya pagpamatig pulong sa Dios, nag-study na siya sa Word of God, nagtuon na siya ni Ginoong Jesus nga si Ginoong Jesus may muhatag aning tanan. Then ikatulo, kinahanglan nga mapasaylo sa sala. Kay na mga sala nga bunga sa ay na mga sakit nga bunga sa sala. Ikatulo, Teacher Rachel. And for any request. For any request. No? Kaya dili raman sa tanang panon, kaya kinalantag kayuan sa itong sakit. Kaya baso kay sakit. Ay di na ko mo ampo, Pastor. Kaya wala mo ko'y sakit. Napoy mo ampo ka for any request. Sige, basa Teacher Rachel sa James chapter 5 verse 16 in English and Cebuano. Confess your trespasses to one another and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much.
in Cebuano. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa tawo nga matarong dakog kahimuan. Hallelujah. No? Confess your trespasses to one another. So pasabot ani o nakaigsoon diya sa pagtuo nga nituog gyapon ni Ginoong Hesus, no? Ayo biyag confess ha, sa mga walay pagtuo ni Hesus ha, magkuyawan man tana. Basta ninyo na kana merisi mao na na. Dapat imo siya i-confess sa mga naapoy pagtuo ni Ginoong Hesus para dili siya masayop ka sa technicalities kanang kauban nimo sa church. I-confess nimo imong sin sa mga troubles nimo, teacher. Baka na bang mga nagyan nimo nga mga kasinatian nga makasakit, imo na i-confess nila harong makaampo sila diha kanimo, no? Magaan pud imong pamati. Amen. Magaan pud, no? Na importante na mag-inampo ay ta. Importante po ng open communication kay lisod kay na mag-expect nga giampo ka niya o makaigingon niya nga ipaampo nimo. No, ganina sa another testimony na po sa itong kaigsuunan karon nga gabi guys ko pa mi sa iyahang challenges. Ding wala pa siya katulog, iyahang challenges na solve na. Amen. Diba? Thank you, Lord. Na ba? Dili may makasangyaw ani mga igsoon kaning sa kamayo sa Ginoo kung kami wala mi nakadawat og benepisyo ay magundang ta. Maudyon. The reason why we are so eager in studying the Word of God because kami mismo nakadawat sa benefit nga gikatag sa Dios nga ri kanamo, no? Sige. So, muna magpaampo ta kay gayon diri a fervent prayer of a righteous man avails much. No? Ang pagampo sa tawo nga matarong dakog kahimuan. So kung may dakog kahimuan, so sa may mong ipa-request, daw kay nagmahimo ang iyang pagampo nga naa siya ay pagkamatarong. Imo pagkamatarong pod, ay ko na ha. Ayo og i-misconstrue kay baso magpaampo kag mga buta niya. What if wala ni pagtuo ni Ginoong Hesus? Ang pagkamataron nga gisgutan diya is ang pagdawat ni Kristo. Ang pagdawat ni Ginoong Hesus as Savior. Naglakaw sa matarong nga kanang di based sa Holy Scripture good yang kinabuhi. Amen, no? Nagay pagpamunga ba, no? Prayer request and corporate prayer are forms of intercessory prayers. Kanang magpaampo ka sa imong kaigsuonan o ganing magampuanay mo sa matag usa, magtapok mo din magampuanay mo or na may iampo gyud nga common ninyo ipaampo mo ni mga forms of intercessory prayers, no? When the one who intercedes your prayer has the right faith to God, God will surely provide your request. Paminaw mo ha. Nganong I'm so eager to tell you nga ang Dios mo hatag kung ay mong pagkuna kay pagtuo. Kay kanang pagtuo nga yang gihatag kanimo gikan man niya, Teacher Rizal. Your faith that enables you to believe in Him, to trust in God, gikan po na niya. So, pasabot ka ng imong pagtuo nga gipadayag dito kaniya, mo na gina siya, ay ako ni hatag kay gikan magyapon ako ni pagtuo. Di man ni piki nga pagtuo. This is a legit man nga pagtuo. And again, ang pagtuo gikan sa pagpamati sa pulong ni Kristo. Roma 10:17. Kung naamoy time nga maka-open sa yung Bible, look for Romans chapter 10 verse 17. Ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa pulong ni Kristo. Kung imong pagtuo wala kay pagpamati, kuyaw na siya nga pagtuo. Bason lahi na siya nga pagtuo. Example of that is when Elijah, James 5:17-18, si Elias sama kanato apan siya na mainitong nagampo nga dili unta mo ulan ug wala gyud mo ulan sulod sa tulo ka tuig og tunga. Si Elias nahimo nga ni ampo sa tulo ka tuig og tunga ug wala gyud ni ulan. No? Grabe sa pag-ampo ratong Elias ng ulan-ulan, wag yun ni ulan. Kaya nga naman, si Elias nagtuman sa kabubuton sa Dios. Amen. Si Elijah nagtuman sa kabubuton sa Dios mo nang gidungog siya sa Dios ang iyang mga pag-ampo. Then pagka-18, og unya nag-ampo na usab siya nga muulan, unta, og ang langit mibobo sa iyang ulan, og ang yuta mihatag sa iyang abot. Tungod ranas pag-ampo ni Elias. Nga naman si Elias
dungog sa Dios, Teacher Rachel. Matinud-ano man siya. Matinud-ano na siya saktong Sunod. o pagsunod sa Dios. Amen? Amen. So, importante kayo mga igsoon ba nga kanang, especially kaning nag-daily devotional ta. Importante kay mga igsoon nga mamatig mo sa pulong sa Dios kay di man gud ninyo magets nga mao di ay this is the reason why even if I am a professional teacher I am a teacher by profession. I've been teaching for more than 10 years na. Yeah, pagkabulon ako sa Bible, mas ni-eager ko kanaganing basa katon because anything nga makita nako sa palibot, it makes sense. Dili ko maktingala nga ay mo na nahitabo niyan. Nagets na ko nga mo din na siya nahitabo kay because of this. Because matod pa sa Bible, Teacher Rachel, walay bag-o aning kalibutan na. In the book of Ecclesiastes, sinulat ni Solomon, which is the wisest and the richest man in the Bible. Nisulat si Solomon nga walay bag-o aning kalibutan na. Everything keeps on kanabang balik-balik lang siya. Lain-lain lang og cast of characters. So kung magbasa kag Bible, magets nimo mo ni siya nahitabo kay nahitabo naman siya sa Biblia. So dili ka makuyawan, di ka makuyawas kinabuhi. Bisag unsa kada ko sa imong problem sa imong kinabuhi, di ka makuyawan because I know this. I know this nga ako ring malapsan. Amen. I know this nga ako ring madaog. Amen. I just need to hold my trust to the Lord and keep trusting on Him. Kay mabot ang panahon, magmadaogon ko and dili lang ako may mong magmadaogon. Daghan ang mga tao nga makabati, makabenepisyo sa kadaugan nga gihatag sa Dios kanako. Because the very character of God is that dili lang ikaw ang iyang i-bless, apan daghan ang ma-bless. Pinaagi nimo. That's the kind of love of God, Teacher Rachel. Amen. Ang uban kung na sila yung mga blessings, na sila yung mga madawat nga mga nindot nga butang, okay ra nila nga dili na motabang sa uban. Dili na siya mo'y kasing-kasing sa Dios. Dili na siya may kasing-kasing sa Dios. Munang inaniha, na yung mga tao ning kalibutan nga naslay kwarta, pero hakog nga naman gikan man ang ilang kwarta, di man nagikan sa Dios. Kay kung kanang imong nadawat, nakasabot ka nga gikan na sa Dios, it's not hard for you to give it to others. Kay kabalo maka nga dili gina imuha, pero kung imo ginang pinaningkamutan nga kanang I'm not saying mga igsoon nga magtinapulan na punta ha. Kana ginani ba? For example, nakakwarta ka, kay nanarbaho ka or nagnegosyo ka. Naansabtan ni ba nga ang imong kusog, ang imong kalinaw, ang imong maing panlawas gikan sa Dios. May ka dito nga, kadigapon ni sa Dios. Kaya di makatrabaho, Teacher Rachel, kung masakiton ka. Masakiton ka o wala kay kusog. Dayong wala kay kalinaw sa imong una-una, di ba tarungan nagtrabaho? Pero tungod kinakatrabaho ka, Teacher Rachel, because gitagaan kag kusog, gitagaan kag kalinaw, gitagaan kag kabiskay sa Dios. And that's the way ba of telling the people ba nga sus kaning akong i-bless nimo, gikan na po ni sa Dios. Amen. Ni participate lang ko sa iyahang kanabang sa ihabang agenda sa akong kinabuhi ba nga ganan siyang i-bless ko because ganan ang Dios nga mo bless po ko sa ubang tao. Diba? In the book of 2 Corinthians chapter 9, yan naman dito nga, God will generously give and provide to you so that you will also bless others. Wow. So, makabless lang yun ka kung nakasabot ka nga kanang imong blessing na dawat gikan sa Dios. But if it's not, I don't know where that comes from. Tinood, Pastor. Teacher Rachel? Yes. No? So, inani ba? Nindot kayo mga igsoon nga mamati tagpulong sa Dios, atong pagtugi kan diya sa pulong sa Dios, o kanang makabalutang mo ampo sa ubang tao. Amen. Munang intercessory gani atong ang gisgutan. The power of intercession. Amen. Teacher Rachel, what can you add up to that, Teacher Rachel, before natin i-conclude? Kanindot sa Word of God, Pastor, na maka-alive dud siya. Power of intercession, Pastor. Kung naay tao mo ampo nimo, doon na kay tinuod kagawasan og joy. If you allow that person ba nga, imo po siyang paampuon diya kanimo. Kadawat ka ana nga tinuod nga kagawasan. And of course, ang healing nga sukad pa sa una nga aduna kay kabugat mapagawas gyud na siya. Totally healed gyud niya, dili mo balik-balik. Dili pari atong Dr. Quack nga atambal ka karon, next month mo balik na pod. Been there, Pastor. Been there. Yeah. So thankful kayo ta nga naata ani nga pagtulunan. Of course, kinahanglan jud tawag request for others. Amen. No. So thank you kayo sa Word of God, Pastor. So sa mga naminaw karon,
ayaw gyud mo og pagdumili duol sa mga alagad ni Kristo. And of course, dili ka pasagad og duol kung dili pa nimo makita ang kinabuhi nga namunga siya or naglakaw siya sa Dios nun nga prinsipyo. Makita man na siya. Amen. So, mao to, Pastor. Hallelujah. Kanindot sa nang pinagi sa itong pag-study ba sa pulong sa Diyos, kitagantan niya mga warnings, kitagantan niya mga ways, mga pamaagi, kitagantan niya mga clues. Ingani yun, dahil siya. So, kung inana siya style teacher siya, kung inanatag kasing-kasing ba, kung inanatag paglantaw sa mga tao, nindot kay teacher Rachel kay nga naman, makita nato ba nga namuhat gyud siya sa atong kinabuhi ba, og ang pulong sa Dios nahimo gyud siya nga kanagining alive. It becomes a living kanagining living proof. Dili lang siya text, but it's alive. It's truly alive. So, to conclude this, prayer is good, but it would be easier and faster when many of us pray for certain things. Nindot man ang mampo ka. Nindot na mag-inusara. Kamu nang kinangla. Nani ba, Teacher Rachel? Ang amahan, anak, o ang spiritus pagkabalaan, they had a perfect relationship with each other. Pero bisan sa ilang pagka-harmonize or they had a perfect relationship with each other, nga na pa mas lang nahimog tabo. Because they want to show, to give, and to share their love. And they want to have a family. In fact, kanang masanday ka nang mutake sa flesh, sa body of Christ o sa iyahang blood, kada bang i-intake na to? Because ganan ang Diyos nga ipasabot na to ba nga, dili lang siya somebody nga kuyog na to, but He is really a persona nga nisulod yun na to ba? Nga ganan siya ba o kanagining connection, Teacher Rachel, nga wala ba yung makapabulag ba? Ganan siya united po. United. Ganan siya unity. That's why gahimo ang Dios og church, because church is a body of Christ. It composed of many people who believes in Christ, who believes in Jesus. Kay para ang tanang butang aning kalibutan na sayo na lang. 'Di ba? Murabag bisan pag usa ka healthy sa imong mata kung wala kay tiil. Lisod. Di ka kalakaw matarang. Diba? Bisan unsa ka nindot sa imong kilay, kung wala kay ganang mukaon, magluya ra gihapon ka. Or dili ganang muusap imong kining baba, magluya ra gihapon ka. So, it's very important ba nga nata sa usa ka body of Christ magtinabangay ta kay masayon og mas dali ang tanan. That's why kini atong title karon nga The Power of Intercession. Importante kay nga nata sa usa ka family of Christ. Kasadyang natin mga panginahanglan i-amputasos. Kuha na lang ka. Masyak na lang ka. O say gani, magdumili na lang ka sa mga blessings. Honestly speaking, mana na lang yun ko. Because, grabe ang Ginoo. Medyo ko nga, ang iyahang pagkamaayo, wag yung kinatuban, Teacher Rachel. Ngunang, ayaw dyan mong panuko o pag-ampo. Ayaw mong panuko o pagpag-ampo sa uban. Kaya tungod, naa sa Diyos ang katumanan, nasa Diyos ang katubagan sa imong mga pagampo. God called us to unite and to be one in family. So when God sees it, our needs will be met. Wow. Kabubo niya diya basta nagahiusa. No, Pastor? Induta. Amen. Hallelujah. So, that's it. Teacher Rachel, would you like to say something before? Okay na, Pastor. Okay na. Daghang salamat mga kaigsuunan sa iyong pagpamati karong ka, and see you tomorrow. Thank you all for joining today. As we live, may we hold tightly to God's Word, live it out with love, and grow strong.